Kamusta po, Mr. M? At sa iyong mga manonood, ang kwentong ito ay nangyari dito sa Davao. Sana mapili mo ang aking kwento. Nagtatrabaho ako noon sa 7-Eleven sa Davao. Gabi na at may kasama akong katrabaho sa aming ship. Lalabas kami para magtapon ng basura sa dumpster o siguraduhin malinis ang paligid ng tindahan. Pero habang naglilinis ako ng basura sa labas, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Wala akong nakita, pero nakaramdam ako ng pangingilabot. Ang sabi din ng katrabaho ko, ganoon din ang naramdaman niya nung nagtapon siya ng basura noon. Habang lumalalim ang gabi, ang aking katrabaho ay nag-iimbak ng mga produkto, habang ako naman nakatayo lang sa tabi ng cash register area. Biglang may pumasok na lalaki sa tindahan. Nakasuot siya ng luma at sirang damit at napakabaho. Mahaba at magulo talaga ang buhok niya, ni hindi ko makita ang kanyang mga mata dahil doon malamang siya ay isang pulube at gusto lamang makahingi ng pagkain. Pero nang tatanungin ko siya kung matutulungan ko siya, hindi siya sumagot. Lumayo lang siya at maglalakad na sana ako papunta sa kanya, hanggang sa may pumasok na isa pang customer, isang babae na mukhang buntis. Dahil ayokong maghintay siya, nagpasya akong mag-serve muna sa kanya. Tinanong niya ako at gustong bumili ng mineral water. Sinabi ko sa kanya na sige at kukunin ko ito para sa kanya. Habang kinukuha ko ang mineral water, sinubukan kong hanapin ang pulubi, ngunit hindi ko siya makita sa di malamang dahilan. Matapos kumuha ng mineral water, naglakad na ako pabalik sa cash register area. Pero laking gulat ko nang makita ang palaboy na nakatayo na sa tabi ng buntis. Ginagawa naman ng babae ang lahat upang maiwasan ang tumingin dito sa pulubi sa pamamagitan ng pagtingin niya sa kanyang Android phone. Pero nagulan ako nang mapansin kong nakatingin ng diretso sa kanya ang pulubi. At sa mga oras na siya ay naglalaway at dinidilaan ang kanyang mga labi, mabilis kong sinabi sa lalaki na kailangan niyang umalis sa tindahan. Kung hindi, ay tatawag ako ng pulis. Walang sabi-sabing dahan-dahang lumabas ng tindahan ang kakaibang lalaki. Nagpasalamat sa akin ang babae nang sabihin niya sa akin na hindi siya komportable sa lalaki. Pagkatapos nun, nagbayad na siya. Sinabi ko sa kanya na ihatid siya ng katrabaho ko sa kanyang sasakyan dahil hindi ako komportable sa paglalakad niya roon na mag-isa. Kahit na walang kakaibang nangyari noong gabing yun, hindi pa rin kami mapalagay dahil anumang oras ay kailangan naming lumabas ng tindahan pagkatapos ng shift ko. Mga ilang minuto pa bago umuwi. Sa labas ng tindahan, naramdaman ko na may nakamasid sa akin sa isa sa mga poste ng ilaw. Basta ang word, ganun. Kaya mabilis akong nagmotor pa uwi ng bahay at hindi na lumingon pa sa aking likuran. Kabado pa rin ako sa aking biyahe ng gabing iyon. Kinabukasan, habang papauwi na ulit sana ako, aking gulat kong nakita ko ang parehong pulubi sa tapat ng tindahan. Habang nagsimula akong maglakad patungo sa kanya para sabihin sa kanya na hindi siya maaaring tumambay sa tindahan miski sa labas nito.
nakita ko ang muka at labi niya na may bahid ng pulang likido. May kinakain siya mula sa isang plastic bag. Sa sobrang takot ko, napansin kong parang hilaw na karne ito. Mabilis akong umatras at tumakbo papasok sa tindahan. Pagtingin ko sa security camera, hindi ko na siya makita kahit saan sa malapit sa tindahan. Pero para lang maging ligtas, sinabi ko sa katrabaho ko na bantayan siya buong gabi. Isang bagay na hindi ko sinabi ang aking nakita sa katrabaho ko. Gayunpaman ay may pakiramdam ako na ang pulubing iyon ay maaaring isang aswang. Kaya naman nabuo ang aking haka-haka na kung bakit siya nakatitig sa buntis at naglalaway. At ito ang dahilan kung bakit siya kumakain ng isang bagay na tila dugo ang ilaw na karne. Pero hindi ko ito nasabi sa aking katrabaho. Palihim kong sinabuyan ng asin ang front entrance since nabasa ko na nakakapigil ito sa mga aswang na makapasok. Tila gumana ito dahil hindi na namin nakita pa ang pulubi. Buti na lang wala akong nakitang report na may pinatay na buntis sa lugar. Sigurado ako sa sarili ko na aswang ang pulubi. Magandang araw po. Gusto ko lang pong i-share yung karanasan kong kababalagan nung bata pa kami ng ate Miriam ko. Noong naninirahan pa kami sa Davao. Base po ito sa totoong karanasan namin. Ako nga pa pala si Francis. Year 2001 nung nangyari ito. Nakapagtayo yung magulang namin ng sarili naming bahay. Pero simple lang. Pero okay na. Nasa tabi lang ng relative ni Papa. Nagtatrabaho yung mama ko sa isang hospital bilang isang nurse sa pribadong lugar. Tapos yung papa ko naman isang kargador sa isang pabrika ng saging sa Tadeco. Kami lang lagi ng ate ko yung naiiwan sa bahay mula umaga hanggang gabi. Yung nakailigan namin pag weekend ay inaabangan namin yung Magandang Gabi Bayan kasi usong-uso pa noon yung mga kwentong kababalagan. Sigurado yung mga batang 90s dyan ay nakaka-relate. Nung isang gabi, habang si mama ay nananahi sa kabilang kwarto, kami ng kapatid ko ay naglalaro ng cellphone. Yung larong Space Impact sa Nokia na may antena pa sa gilid. Nagsasalitan kami sa paglalaro. Nasa sala kami nun. Nagpapatasan kami ng score. Sa kalagitnaan ng paglalaro ko dun ako tinawag ng kalikasan. Kaya binigay ko muna kay ate yung cellphone. At ako'y naiihi na. Nung nandun na ako sa CR, tila ba parang may mga nagmamasid sa akin. Dahil sa bata pa, kaya minadali ko yung pag-ihi ko at pumasok na agad sa bahay. Yung CR namin pala ay nasa labas. Tapos napakadilim pa kung gabi kasi walang ilaw kaya nakakatakot. Pagbalik ko nainis yung kapatid ko kasi natatalo na siya sa laro. At nung natalo na siya ay may narinig kaming humagikik na parang tawa ng isang bata. Kaya napatakbo kami sa kwarto at nagsumbong kay mama. Pero pinaliwala lang ni mama yun at nasermonan pa kami kasi sa kapapanood namin ng nakakatakot na palabas sa gabi. Pero hindi kami nagbibiro ng mga oras na yun. Wala namang kaming kasama bukod sa aming dalawa.
Nagsiuwian naman lahat ng kalaro namin nung gabi na yun, kaya nagtataka kami kung sino yung tumatawa. Pero ikinibit-balikat na lang namin yung nangyari at natulog na lang para makalimutan yung nangyari. Kala namin yun lang ang mararanasan namin, pero mas may malala pa pala. Buwan ng Disyembre, Martes ng gabi, kailangan umatin ni Mama sa kanilang Christmas party. Gabi magsisimula, tapos ating gabi na matatapos. Kaya naganda na siya ng aming ulamin, panghapunan. Inihabilin ni Mama sa aking kapatid na huwag na lumabas kasi maggagabi na. Gusto namin na sumama ni ate, pero hindi pumayag si Mama kasi hating gabi na siya makakauwi. At kami lang naiwan na dalawa ng ate ko sa bahay. Mag-alas 7 na nang kumain kami ng hapunan ni ate. At pagkatapos manonood ng palabas sa telebisyon. Hindi pa nakakaumay yung mga palabas dati. Unlike ngayon, nakakawalang gana na manood. Mag-alas 9 na nang nag-aya yung ate ko na matulog dahil naantok na. Kaya nagpatay na kami ng ilaw at natulog na. Pasado alas 11:30 ng gabi nung naalimpungatan ako dahil naiihi ako. Sinabihan ko yung ate ko na gusto kong magpasama kasi sobrang dilim ng paligid at nasa labas pa yung CR. Nang walang ano-ano may narinig kaming nagbabasagang mga plato at baso. Hindi kami makalapit kasi sa sobrang takot at sobrang dilim ng paligid. Yung para bang may tao sa may sala at nag-aamok. Nagpatuloy yun ng 5 minuto hanggang sa yung mga upuan naman ang pinapagalaw ng kung sino man ang nasa sala namin ng panahon na yun. May mga kutsara at tinidor na parang sinadya bang itapon, mga baso na parang hinahagis. Di na ako umihi pa nang dahil sa takot. Mag-alas 12 na ng madaling araw, natigil ang mga kakatuwang pangyayari. Ilang oras bago nakauwi si Mama namin sa bahay. Pagkalabas namin ay nagkalat ang mga basag na plato at baso, mga nagkalat na upuan, pati mga kutsara at tinidor. At sinabi namin kay Mama kung ano ang nangyari. At nang kinamagahan, pumunta si Mama sa isang albularyo para ipatingin ang nasabing bahay. Doon na pag-alaman na di pala kami lang ang nakatira sa bahay na yun. May kasama kaming isang elemento. Na gusto kaming paalisin dahil sa kanya raw yung teritoryo na kinatitirikan ng bahay namin. Bago pa pala ito ipatayo, yung bahay, may malaking puno ng mangga dati sa bakanting lote ng tita ko at dito naninirahan ang nasabing elemento. Nagalit daw nung tinanggal at pinutol yung puno. Agad na nagpatawag ng pare si Mama para ipa-blessing ng bahay, pero nagpatuloy pa rin yung mga aparisyon na nangyayari sa bahay. Kaya nagdesisyon na lang kaming lumipat sa bahay nila tita at para hindi na kami gambalain pa, kasi kung magpapatuloy pa kami sa bahay na yun ay maaaring maikunin sa buhay ang nasabing elemento sa aming pamilya. Kahit na 23 taon na ang nakalipas, di ko pa rin limot yung karanasan na yun. Sana ay mapili mo po ang aking kwento at magawan mo po ng animation. Lagi ko pong binabalik-balikan mga videos mo sa YouTube channel mo kasi naaliw ako sa mga kwento mo. Yan lang po at salamat.